Ang pag-usbong ng modernong industriya ng mabilisang pagkain ay hindi magiging ganap kung wala ang kontribusyon ng isang sikat na tatak na nagbago sa kultura ng pagkain sa buong mundo. Ang kasaysayan ng Nissin Cup Noodles ay isang salaysay ng pagpupursigi, inobasyon at malalim na pag-unawa sa pangailangan ng tao sa gitna ng krisis at pagbabago ng panahon. Mula sa simpleng ideya ng isang inventor na nagnanais ng puksain ng gutom pagkatapos ng isang malaking digmaan, ang produktong ito ay naglakbay patawid sa iba't ibang bansa upang maging isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng milyon-milyong mamamayan. Sa bansang Pilipinas, ang produktong ito ay hindi lamang naging isang alternatibong pagkain kundi isang sandigan sa oras ng kagipitan, mabilisang merienda at simbolo ng kaginhawahan para sa mga abalang mamamayan. Ang kwento ng tanyag na produktong ito ay opisyal na nagsimula sa bansang Japan sa pamamagitan ng pagsisikap ng isang kilalang negosyante na si Momofuku Ando. Siya ay sinilang noong 5 ng Marso 1910 at pumanaw noong Enero 5, 2007. Noong taong 1948, itinatag niya ang kumpanyang Nissin Food Products sa bayan ng Osaka sa Japan. Ang inspirasyon sa paglikha ng mabilisang serye ng pagkain na nagugat sa sitwasyon ng Japan matapos ang World War II, kung saan nakita ni Momofuku Ando ang mahabang pila ng mga nagugutom na tao na naghihintay para lamang makakain ng mainit na ramen sa isang malamig na gabi. Dahil sa kakapusan sa pagkain, ang pamahalaan ng panahong iyon ay nagpapakain ng tinapay na gawa sa harina na ibinigay ng United States, ngunit naniwala si Momofuku Ando na mas angkop sa kultura ng mga Asyanong pagkain ng noodles na may kasamang mainit na sabaw. Matapos ang mahabang panahon ng eksperimento sa isang maliit na pagawaan sa kanyang likod bahay sa Ikeda, Osaka, opisyal niyang nailunsad ang chicken ramen noong 25 ng Agosto 1958 na siyang kauna-unahang pre-packaged instant ramen sa buong mundo. Ang tunay na revolusyon sa packaging at distribusyon ay naganap noong taong 1966 nang maglakbay si Momofuku Ando sa United States upang suriin ang potensyal na merkado para sa kanyang produkto. Habang pinapanood niya ang Amerikanong mamimili sa grocery, napansin niya na wala silang tradisyonal na mangkok ng ramen o chopstick na ginagamit sa Asya. Sa halip, kinuha ng mga ito ang tuyong noodles, binalian ito upang magkasya sa isang basong papel, binuhusan ng mainit na tubig at kinain gamit ang tinidor. Ang pangyaring ito ang nagbigay sa kanya ng ideya na lumikha ng isang produkto na ang lalagyan mismo ay magsisilbing lutuan at kainan. Pagkatapos ng 5 taon ng pananaliksik kung saan sumubok siya ng higit sa 40 disenyo ng baso, opisyal na ipinakilalang kauna-unahang cup noodles sa mundo noong 18 ng Setyembre 1971 sa bansang Japan. Ginamit niya ang material na expanded polystyrene sapagkat ito ay magaan, mura at may kakayahang magpanatili ng init ng tubig habang pinoprotektahan ang kamay ng hahawak nito. Ang struktura ng pagmamay-ari ng kumpanya ay nananatiling formal at organisado sa ilalim ng Nissin Foods Holdings Company Limited na nakabase pa rin sa Tokyo at Osaka sa Japan. Ang kasalukuyang pamamahala ng pandaigdigang korporasyon ay pinamumunuan ng pamilya ng inventor kung saan si Koki Ando na anak ni Momofuku Ando ang nagsisilbing Chief Executive Officer at Representative Director ng kumpanya. Ayon sa opisyal na ulat ng Nissin Foods Group, ang tatak ay nagmamay-ari ng malalaking pasilidad sa iba't ibang rehiyon tulad ng North America, South America, Europa at Asia upang maserbisyo ng higit sa 100 bansa. Ang pilosopiya ng kumpanya ay nakabatay sa 4 na prinsipyo na binuo ng kanilang tagapagtatag. Ang kapayapaan ay makakamit kapag may sapat na pagkain. Ang paglikha ng pagkain ay paglilingkod sa lipunan. Ang tamang pagkain ay nagdudulot ng kagandahan at kalusugan. At ang gawaing may kinalaman sa pagkain ay isang sagradong propesyon. Sa kasalukuyan, ang kumpanya ay nakalista sa Tokyo Stock Exchange at patuloy na nagpapalawak ng mga produkto nito. Ang pagpasok ng sikat na noodles na ito sa bansang Pilipinas ay naganap sa pamamagitan ng isang stratehikong alyansa sa pagitan ng dayuhang kumpanya at ng isang lokal na higante sa industriya ng pagkain. Upang formal na makapasok sa lokal na pamilihan, ang Nissin Foods Holdings Company Limited ay nakipagtulungan sa Universal Robina Corporation na pagmamay-ari ng pamilyang Gokongwei. Ang pagtutulungan ito ay nagbunga ng pagtatatag ng Nissin Universal Robina Corporation o NURC upang lokal na makagawa at makapagpamahagi ng mga serye ng instant cup noodles sa mga Pilipino. Sa pamamagitan ng lokal na produksyon sa mga planta sa Pilipinas, nagawa ng kumpanya na ibaba ang presyo ng produkto upang maging abot kaya para sa mga ordinaryong mamamayan. Bukod sa alyansang ito, mahalagang linawin ng isa pang malaking kumpanya sa bansa. Ang Mond Nissin Corporation ay tinatag noong 23 ng Mayo 1979 ng pamilyang Quifanus at pinamumunuan ni Betty Ang ay isang hiwalay na korporasyon na kilala naman sa paggawa ng Lucky Me. Ang pagkakaroon ng dalawang magkaibang kumpanya na may pangalang Nissin ay nagdulot ng malusog na kompetisyon na nagpaunlad sa industriya ng noodles sa bansa. Mayroong ilang pangunahing dahilan kung bakit labis na nagustuhan ng mga Pilipino ang cup noodles mula nang ito ipakilala sa bansa. Una,
Ang kultura ng mabilisang pamumuhay at ang pagdami ng mga manggagawa sa mga sektor na may panggabing schedule tulad ng BPO ay nangailangan ng mga pagkain madaling ihanda sa loob lamang ng 3 minuto. Pangalawa, ang lasa ng sabaw ay binago at iniangkop sa panlasang Pilipino kung kaya't nagkaroon ng mga lokal na lasa tulad ng bok choy, bulalo at spicy hot beef na paborito ng masa. Pangatlo, ang aspetong pang-ekonomiya ay napakahalaga sapagkat ang produkto ay nagbibigay ng murang solusyon sa gutom na naglalaman ng noodles, gulay at karne sa isang lalagyan. Pangapat, ang bansa ay madalas na tinatama ng mga kalamidad tulad ng bagyo at ang cup noodles ay naging pangunahing bahagi ng mga relief goods dahil sa mahabang shelf life nito at hindi nito kailangan ng hiwalay na plato upang makain. Sa kabila ng tagumpay, ang industriya ng instant noodles at tatak ng Nissin ay hindi ligtas sa mga kontrobersiya at isyong pangkalusugan sa paglipas ng mga taon. Ang pinakakaraniwang puna sa produkto ay ang mataas na antas ng sodium at ang paggamit ng monosodium glutamate o MSG na itinutulong sanhi ng iba't ibang karamdaman sa bato at alta presyon kapag madalas kinakain. Noong mga nakaraang taon, nagkaroon din ng mga issue hinggil sa kaligtasan ng packaging kung saan may mga pangamba na ang chemical mula sa styrofoam cup ay maaaring humalo sa pagkain kapag nilagyan ng kumukulong tubig. Bilang tugon sa isyong ito, ang kumpanya yung unti-unting lumipat sa paggamit ng mga eco-friendly na baso na gawa sa papel upang mapangalagaan ang kalusugan ng tao at ang kapaligiran. May mga pagkakataon din na mga imported na bersyon ng produkto mula sa ibang bansa ay nakaranas ng babala mula sa Food and Drug Administration o FDA Philippines dahil sa kakulangan ng opisyal na rehistrasyon tulad ng FDA Advisory No. 2020-5088 na nagpapaalala sa mga mamimili na bumili lamang ng produktong dumaan sa lokal na pagsusuri. Sa kasalukuyang kondisyon ng merkado sa Pilipinas, ang Nissin Cup Noodles ay nananatiling isa sa mga nangungunang tatak sa kategorya ng mga noodles na nasa baso o cup segment. Ayon sa mga ulat na ekonomiya, ang Pilipinas ay pang-7 sa mga bansa sa buong mundo na may pinakamataas na konsumo ng instant noodles na nagpapakita ng matatag na demand sa merkado. Habang ang Monde Nissin Corporation ay nangingibabaw sa segment ng pack noodles o pansit canton gamit ang Lucky Me, ang Nissin Universal Robinson Corporation naman ang humahawak sa malaking bahagi ng merkado pagdating sa mga sopas na nasa tasa. Ang paglago ng mga convenience store na bukas ng 24 oras sa mga pangunahing lungsod ay nagbigay ng malaking tulong upang mapanatili ang mataas na benta ng produkto. Ang pakikibaka sa modernong pamilihan ay nagpapatuloy dahil sa pagpasok ng mga dayuhang katunggali mula sa South Korea, China, Thailand. Ang pagsikat ng kulturang Koreano o Hallyu Wave ay nagdala ng mga naglalakihang tatak ng maanghang na ramen na naging mahigpit na kaagaw ng Nissin sa mga estante ng mga supermarket at grocery store. Upang mapanatili ang posisyon nito, ang kumpanya ay patuloy na nagpapatupad ng mga makabagong strategiya sa marketing tulad ng pakikipagtulungan sa mga sikat na personalidad at paglalabas ng mga limitadong edisyon ng mga lasa. Gumagamit din sila ng mga digital na plataforma upang maabot ang mas batang henerasyon ng mga mamimili na naghahanap ng kakaibang karanasan sa pagkain. Ang kakayahan ng kumpanya na magbago at sumabay sa agos ng modernisasyon ang pangunahing dahilan kung bakit hindi ito nawawala sa kamalayan ng mga Pilipino. Ang pagsusuri sa supply chain at pamamahagi ng produkto ay nagpapakita ng kahusayan ng Nissin Universal Robinson Corporation sa pag-abot kahit sa mga malalayong sari-sari store sa mga lalawigan. Sa pamamagitan ng malawak na network ng distribusyon ng Universal Robinson Corporation, ang cup noodles ay madaling mabibili mula sa malalaking mall hanggang sa mga maliliit na tindahan sa kanto. Ang presensya ng produkto sa iba't ibang sukat, mula sa maliit na sukat para sa merienda hanggang sa malalaking sukat para sa mabigat na kainan, ay nagbibigay ng kalayaan sa mga mamimili na pumili batay sa kanilang budget at pangangailangan. Ang ganitong uri ng accessibility ay nagpapatibay sa estado ng produkto bilang isang demokratikong pagkain na walang pinipiling estado sa lipunan. Kinakain man ng isang simpleng manggagawa o ng isang mag-aral na nagre-repaso para sa pagsusulit. Ang kasaysayan ng Nissin Cup Noodles ay isang patunay ng isang simpleng imbensyon na nagmula sa pagnanais ng tumulong sa kapwa. Sa panahon ng krisis ay maaaring maging isang pandaigdigang kababalaghan na tatagal ng maraming dekada.